base sa GC namin na dedicated para dito sa street namin. Ninanakawan daw na isang kapitbahay namin. So ayun mga lods, kakarating ko lang mula Manila. And pagdating ko, ang daming mga buhangin. Ayun yung mga nawalis ko. Dami yan, ang dami. Ang dami rin dumi. So hindi naman siya dahil may nagtapon or I think dahil lang sa hangin. Yan, ang dami hinangin na basura. So ito yung mga hinangin na basura. Pakita ko sa inyo. Ayan yung mga basura. So yan, ang agenda po agad. Pagdating ay maglinis. Ang dami talaga sobra. Hindi ko alam kung abutin ba ako ng isang oras dito sa alis ng alikabok. And sasabuyan ko rin ito ng tubig para medyo malinis siya. Ayan, ang dami yung mabihira yung alikabok na hinaangin dito. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doing. Halos isang buwan din ako nawala dito. Kaya medyo expected ko na maiipunan siya ng alikabok. Pero hindi expect na ganun kadami. Ang dami talaga. Kaya magsasaboy na tayo ng tubig. Saboy up. Pag nakabili tayo ng hose, yung pressure hose sa ata tawag nila yun. Kaya mabilis na lang ang paglinis dito. Yan, so ito naman tayo sa likod. Ano kung nakikita nyo, inipon ko na yan kanina. Pagdating ko, dumiretso agad ako sa likod. Tapos pinalistan ko, inipon ko na siya para mabilis na lang yung pagdadakot natin. So yan, pag nakita nyo, ang dami. Itong kalat na ito, sobrang dami. And hinangin lang lahat ito. Hindi ito sinako o what. Hinangin lang talaga siya. Pang plastic cup ng Jollibee. So guys, ano nga pala mga lods? Meron akong chika sa inyo. Mamaya ko na sabihin yung full details. Pero it's more on something na nangyari nung panahon na wala ko dito, yung isang buwan na wala ko dito. So nangyari dito sa subdivision or so specifically dito sa state namin. So chika ko. Tapusin ko lang. Tanga! Limutan ko puro alikabok nga pala. Bobo ka ba? Wala. Halos nalanghap ko lahat yun. Yan mga lord, so nakikita nyo. Tinubuan o gumapang na yung halaman. Isang buwan din na wala. So, ayusin natin yan. Medyo expected na talaga nagagapang yun. Kasi, ewan. Hindi naman talaga halaman yun. Gagapang siya. Ayan, so medyo tinubuan na rin pala ng konti ng mga damo-damo. Ito mga iniwanan natin ng lupa. Ayan, mga part na hindi sinimentohan nila Kuya Apel, yung contractor natin. Okay. Medyo gumaganda-ganda siya tingin. Tapos na tayo. So tayong maglinis ito sa at likod. Tara nga, pagkwentuhan natin yung chika. So ayun na nga, based sa GC na kinreate, na dedicated para dito sa street namin, may nanakawan daw na isang kapitbahay namin. And to be specific, ay katabi lang ng unit ko. According sa chat group, few days ago, mga around 1 PM, may nakita yung isang kapitbahay namin na naghahakot daw ng gamit ng unit na katabi ko. May isang kapitbahay kami na nakakita daw na isinasampay yung mga appliances dun sa isang sidecar na dala ng mga naghahakot. Ginawa ng kapitbahay namin ay nag-picture daw siya. Pinicturean niya yung mga motor, pinicturean niya rin yung gamit na panghakot, which is motor na mayroong sidecar. After niya mapicturean ay nireport niya rin daw sa guard as well as dun sa mismong may-ari ng unit. Dahil yung mga nakatira dun sa unit na nanakawan daw eh mga tauhan nung mismong tenant or yung mismong nangungupahan. Some members in our GC tried to confirm kung
magnanakaw ba talaga sila, kasi it could be na naghahakot nga lang daw sila ng gamit kasi napag-alaman namin na hanggang 550 na lang yung contract nila dun sa unit. Before ako lumuwas papuntang Manila, mga last week ng January yun, nakikita ko na yung ilan sa mga gamit nila na itinatambak nila sa service area o sa bandang likod ng kanilang bahay. And actually, medyo napapaisip din ako kung bakit nila tinatambak doon yung mga gamit nila. Kung iisipin, madali lang naman nila makakot yun kasi 3 to 4 appliances lang ata yung nakalagay doon sa unit. And kung maghahakot man sila same day, mabilis lang nila yung magagawa kasi di hamak na mas malaki yung space ng front door kumpara sa back door. Or it could be rin na kaya nila tinatambak doon sa back extension or sa service area, sa likod bahay, para mabilis na nila makakot kasi hindi na nila kailangan idaan sa kahit anong pinto. And few days later, sabi nung nag-report namin na kapitbahay, magnanakaw daw talaga. Umamin na daw. Hindi ko alam kung kanino umamin. Umamin ba sa kanya? Umamin ba sa barangay kung nagka-barangayan man or napupulis man? Or umamin dun sa amo nila? Hindi ko alam baka kung anong inamin nun, baka umamin sa crush yun. Pag uwi ko dito kayo na sa Laguna, kayo ng umaga, nung papasok ako ng subdivision, nakita ko yung guard na nakausap ko, o yung nakakontrata ko, na nagkakot ng mga scrap natin dito. And I asked immediately kung ano ba yung mga nangyari nung mga time na wala ako dito kasi yun nga, sinabi ko na may nabalitaan ako na nangyari dun sa street namin. And sobrang unexpected nung reaction niya kasi tumawa lang siya, tinawanan niya na ako. And tinanong niya kung kanino ko nalaman and sabi ko kay ganito. Tingnan mo. Ang maniwala natin, gumagawa lang ng kwento yan. And sabi niya rin sa ngayon daw, pinagtatawanan daw yung nag-report nung ilan sa mga kapitbahay namin dito dahil nga pamali-mali daw yung pinopost niya, nagkakalat daw siya ng maling balita dun sa GC namin. In conclusion, hindi naman daw magnanakaw talaga, kundi sadyang naghahakot lang talaga sila. Which is good news for all of us here na nakatira dito sa, hindi lang dito sa street namin, pero of course, sa ibang street na rin and sa buong subdivision. To be honest, hindi ako kinabahan nung binalita siya sa GC. Not because kampante ako na hindi maaakyat o hindi mananakawan yung unit ko, or dahil hindi ako naniniwala doon sa nag-report. For me, if totoo man yung report niyon, I trust yung management ng subdivision na action na nila ng maayos yung mga ganong klase ng cases. And since medyo malapit na ma-establish yung Homeowners Association kasi nag-meeting na sila ng Feb 2, I believe mas magiging organized and mas mapiprevent pa na mangyari yung mga ganong klase ng bagay. So yun lang mga lord sa mga kaganapan or mga nangyari ng mga time na wala ako dito sa bahay ko dito sa Laguna. Muli, salamat sa pagsama dito sa video na to and see you on the next one. Peace out!